Ito Paps, itong ano na to, itong piston na hawak ko, tsaka itong cylinder block na to. Ito yung nagkakaroon ng issue na hindi alam ng karamihan sa mga nagdi-DIY o sa mga bago pa lang magsisimula ng pagkukumpuni ng motor sa mga shop. So ito yung babantayan mo Paps. Ngari, itong piston rings bago naman. Itong cylinder block bago naman. Pag bago yung cylinder block mo, tapos bago ito, siyempre pag bibili ka ng cylinder block na na bago, siyempre isama mo na rin to bago. Minsan isang set na yan eh. Pag bumili ka ng bago na cylinder block, kasama na rin to, piston ring saka yung piston mismo. So ngayon, i-testing mo to yung bagong piston. Tapos, i-shoot mo siya dito sa sleeve ng cylinder block. Lagyan mo muna ng langis to. Lagyan mo ng langis para pagpasok mo smooth. Pati dito lagyan mo langis. Ngayon, ipasok mo siya ng dahan-dahan. Pasok mo siya ganyan. Pag ganyan, paloob yung tulak. Ganyan. Pag itulak mo hanggang pinaka dulo. Yan. Tapos silahin mo siya. Pag may maramdaman ka, Paps, pag tulak mo ng ganun, parang pakiramdam mo na stuck. Pag tulak mo na stuck. Tapos pag angat mo, naka-stuck pa din siya. Wag mo nang ituloy yung piston na to. Kunwari lang kunwari magkakaroon ng stuck na di mo naman nilagyan ng piston rings. Pero pag shoot mo siya dito, ay magkakaroon siya ng konting stuck. Wag mo nang ituloy yan na ilagay mo sa motor mo, sa connecting rod. Huwag mo nang ituloy yun dahil dito sa piston hindi siya swak dito sa sleeve ng cylinder block. Mayroon naman pagkakataon na sleeve ng cylinder block yung may problema. May pagkakataon na ganun. Pero mas madalas ang piston nagkakaroon ng maling sukat. Kaya kailangan nyo, pag bumili kayo, hanggat maaari, i-testing nyo yung piston, ipasok nyo sa loob yung piston na to, cylinder block, tapos tulak pababa sa angat lang. Pag smooth yan, matulak mo lang siya ng dahan-dahan, ang ibig sabihin yan is okay. Okay yung yung flow niya.